Wala ka bang ipon, paon sa utang, at laging kapos sa pera? Paano kung sa loob ng ilang linggo ay pwede mo nang maayos ang lahat ng yan, step by step? Ito ang 3-month financial reset plan na pwede mong sundan simula ngayon. Umpisahan natin sa week 1, alamin ang financial situation mo. Bago natin ayusin ang finances mo, kailangan mo munang malaman kung nasan ka ngayon. Kumuha ka ng papel at ilista mo lahat ng income at expenses mo sa loob ng last 3 months. Pagkatapos, i-total mo lahat. Then, i-divide mo sa 3 para makuha natin ng average per month. Example, expenses mo for 3 months. 26,000 plus 25,000 plus 24,000 equals 75,000 pesos. Divide by 3 equals 25,000 pesos per month ang average expenses mo. Gawin mo rin yan sa income mo. Now, for income, pwedeng galing yan sa trabaho, small business, o sideline. Then, expenses tulad ng rent, bills, food, transportation, online shopping, at iba pa. At ilista mo na rin lahat ng utang mo. Credit card, utang sa kaibigan, 5-6, at lending apps. Ilagay mo rin yung balance, interest rates, minimum payment, at due date. Simple lang ang goal natin dito. Malaman kung magkanong pumapasok, lumalabas at natitira. Kasi once na malinaw na sa'yo ang numbers mo, mas madali mo na makikita kung saan ka nagkakamali at kung saan ka pwedeng mag-adjust. Week 2, tanggalin ang hindi kailangan, expense clean up. Ngayong alam mo na kung saan napupunta ang pera mo, oras na para bawasan ang mga gastos. Umpisan mo muna sa big expenses. Madalas, nandyan yan sa pagkain. Food delivery, eating out, iced coffee araw-araw. Baka hindi mo napapansin, umaabot na pala ng 5,000 pesos o higit pa kada buwan yan. Then, tingnan mo rin ang mga unnecessary expenses. Subscriptions na hindi mo naman ginagamit, in-app purchases sa games, impulsive online shopping, at frequent grab rides. Kapag na-identify mo na, humanap ka ng mas murang alternative. Imbes na food delivery, mag-meal prep. Imbes na bumili ng kape, magtimpla ka sa bahay. Imbes na maglaro at gumastos, i-uninstall mo muna. Ang goal natin dito ay mapababa mo yung mga lumalabas na pera at ma-allocate natin ito sa mas dapat nitong puntahan. Week 3, follow a simple budgeting system. Hindi mo kailangan ng komplikadong system para makapag-budget. Pwede kang magsimula sa basic tulad ng 50-30-20 rule. 50% for needs, 30% for wants, at 20% for savings. Or pwede mo rin i-adjust depende sa sitwasyon mo. Pwedeng 60-20-20 and so on. Pero mas importante na gumawa ka ng budget system kung saan specific at may purpose yung bawat piso mo kahit hindi mo pa nakukuha yung sahod mo. Halimbawa, 1,000 pesos for transportation, 15,000 pesos for food, at 3,000 pesos for savings. Hindi pwedeng bahala na kung saan mapunta. At kapag may natira, hindi siya dapat gastusin na lang. Bigyan mo ng purpose at ilagay mo sa savings o pambayad ng utang. Ito ang concept na zero-based budgeting. Ibig sabihin, lahat ng pera mo may assignment at purpose. Hanggang zero ang matitira. Hindi hula-hula, kaya walang masasayang. Ngayong malinaw na to, itong susunod ang magpapadali sa pag-iipon mo. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Week 4, automate your savings. Nasa modern times na tayo, kaya gamitin mo ang technology sa advantage mo. Kaya sa week na to, gagawin nating automatic ang pag-iipon mo. Number 1, open high interest savings account. Pwede ito sa mga digital banks tulad ng Maribank, Maya, GoTime at iba pa na nagbibigay ng around 3% or more interest per year as of this recording. Ibig sabihin, kahit nakatambak lang ang pera mo, lumalago pa rin ito kahit wala kang masyadong ginagawa. For example, kung nakaipon ka ng 100,000 pesos sa loob ng isang taon, sa 3% interest rate, meron ka ng humigit kumulang 2,400 pesos na extra money in 1 year. Number 2, set up automatic transfers. Tao lang tayo, tinatamad, natutukso, kaya mas maganda pagpasok pa lang ng sahod mo, may nakaset na agad na mapupunta sa separate savings account mo. Example,
Kung 30,000 pesos ang income mo, kahit 10% lang, 3,000 pesos agad ang masisave mo every month. Automatic. Pwede mo rin gawin ito para sa investment o pambayad ng utang. Ang goal dito ay makabuo ka ng savings at maalis ang temptation na gamitin yung pera mo sa mga hindi kailangan na bagay. At kung namumblema ka sa mga utang mo, huwag mong palampasin itong susunod. Week 5. Ayusin ang utang. Debt strategy. Maraming dahilan kung bakit tayo nagkakautang. Pero isang bagay ang sigurado, kapag tinatakbuhan mo lang ito, lalo ka lang mahihirapan at hindi makakatulog ng mahimbing. Hindi mawawalang utang sa kakaiwas. Kailangan mo itong harapin at dapat may plano ka. May dalawang common na paraan para mabayaran ng utang. Number 1, snowball method. Dito, uunahin mo yung pinakamaliit na utang. Halimbawa, may utang ka na 500 pesos sa kapitbahay mo. Yan ang una mong tapusing bayaran. Bakit? Para mabilis kang makakita ng progress at ma-motivate ka magtuloy-tuloy na magbayad. Number 2, avalanche method. Dito naman unahin mo yung utang na may pinakamataas na interest. Halimbawa, credit card na may 30% interest per year. So ito ang priority mo. Bakit? Kasi dito ka mas makatipid sa long term. Now personally, mas pipiliin ko ang avalanche method kasi mas practical siya sa akin financially. Pero depende pa rin yan sa'yo kung saan ka mas komportable at mas magiging consistent. Ang importante, may malinaw kang plano kung paano mo mababayaran ang lahat ng utang mo step by step. At kung may chance ka rin na makipag-negotiate, magpa-restructure ng loan o pababay ng interest, subukan mong gawin. Wala namang mawawala. What if gumana, di ba? At para hindi ka na bumalik sa sitwasyon na baon sa utang, dapat meron ka nitong susunod. Week 6, build your initial emergency fund. Ito ang madalas na hindi ginagawa ng karamihan, pero napaka-importante ng safety net mo. Panlaban ito sa mga bagay na hindi mo inaasahan, gaya ng aksidente, medical bills, o biglang pagkawala ng trabaho. Kasi aminin natin, isang emergency lang, pwedeng maubos ang ipon mo o mas malala, mabaon ka ulit sa utang. Kaya ang goal mo, makabuo ng 3 to 6 months ng iyong expenses bilang emergency fund. Halimbawa, kung 20,000 pesos ang monthly na gastos mo, ang target mo ay 60,000 pesos hanggang 120,000 pesos. Pero kung hindi mo pa kaya, okay lang. Start small. Pwede ka mag-set ng initial buffer na good for 1 month muna, like 20k for example. At kahit hindi mo pa ito full emergency fund, malaki na rin ang matutulong nito sa oras ng pangangailangan. Subukan mong ipunin ang initial buffer dahil may psychological effect yan at confidence kang makukuha na posible pala kaya ko mag-ipon. Pero as weeks and months goes on, unti-unti mong palakihin hanggang maabot mo yung ideal na 3 to 6 months. At kung gusto mong 8 months o 1 year, wala ring problema. Pero hindi rin sapat ang puro depensa. Kaya, week 7, increase your income. Kadalasan, hindi na sapat ang pagtitipid lang. Kailangan mo rin ng opensa. Kaya sa week na to, focus tayo sa pagpapalaki ng iyong income. Pwede ka magsimula sa current situation mo. Kung may trabaho ka, subukan mo mag-negotiate ng salary increase. Lumipat ng department for better salary. O humanap ng ibang kumpanya na mas mataas magpasahod. Alam ko hindi madali ito, pero kailangan mo talagang gumawa ng move to increase your income. Or pwede ka rin mag-start ng side hustle, katulad ng ginawa ko dati. Habang may work ako, nagsimula ako magbenta online. Nagbenta rin ako ng printed t-shirts. Ginamit ko yung skills ko para kumita ng extra, kahit every weekends lang. Pwede mo rin gawin, magbenta ng mga gamit sa bahay na hindi mo na ginagamit. Mag-offer ng services based sa skill mo. O mag-aral ng bagong skills tulad ng freelancing, sales, coding, o kahit anong high-income skill. Hindi ito magiging madali for sure, pero posibleng magawa at gumana. At sa panahon ngayon, marami ka nang pwedeng matutunan sa online for free. Oo, unfair ang mundo. May mga bagay na hindi natin kontrolado, gaya ng pagtaas ng bilihin, gas at iba pa. Pero ang kaya nating kontrolin is kung paano natin gagamitin
yung free time na meron tayo to make more money or to potentially have more income growth sa future. At speaking of growth ng money sa future, week 8, start investing. Ang goal natin dito ay makabuka ng long-term wealth. Hindi instant ha at mga pa-hype. Maraming paraan para mag-invest. Depende yan sa'yo. May low risk, medium risk at high risk. Pero para sa karamihan, mas okay magsimula sa low risk options para maiwasan ang malaking pagkalugi. Kaya for me, mas advisable at practical ang Pag-ibig MP2 savings na in the last 5 years ay may average na around 7% dividend rate. Maglalagay ka ng pera dito and let it grow. So hindi mo na kailangan ng matinding analysis o tutukan ang stock market araw-araw. So for example, nakapaghulog ka ng one time na 50,000 pesos. At assuming around 7% dividend rate yearly, sa loob ng 5 years, pwede itong lumagpas ng 70,000 pesos kung naka-compounded savings. Kaya nagkakaganito yan dahil sa compounding. Yung kinita mong dividend, kumikita ulit habang tumatagal. Ang kaganda ng MP2 ay tax-free at government-backed. Pero syempre, ang catch, nakalakang pera mo for 5 years. Kaya dapat ito yung pera na hindi mo kailangang galawin. At kung wala kang 50,000 pesos, katulad ng example natin, okay lang yan. Pwede kang magsimula sa 500 pesos. Voluntary din ang hulog. Kaya kahit hindi monthly, walang problema. At dito papasok ulit yung ginawa mo sa week 4. Automatic transfers. Kung saan diretso magta-transfer ng pera sa isang separate account or wallet for your investment or savings. Or pwede mo rin i-coordinate sa inyong HR and ipa-automatic deduct sa sahod mo. Para kahit hindi mo iniisip, tuloy-tuloy ang pag-invest mo. Now, pwede ka rin gumamit ng MP2 ladder strategy kung saan magbubukas ka ng bagong MP2 account bawat taon at maghuhulog ka sa bawat isa para after 5 years, may matatanggap kang payout taon-taon instead na isang bagsakan lang. Pero kung gusto mo naman ng mas higher risk na potentially higher return, nandiyan ang stocks, mutual funds at iba pa. Pwede ka mag-open sa Dragonfly, Call Financial, etc. Pero siguraduhin mong naiintindihan mo muna bago ka pumasok. Ang goal dito ay makabuild ng long-term wealth through compounding, kaya invest consistently kahit mag-umpisa ka sa maliit na halaga muna. At para hindi ka na bumalik sa dati na laging kapos at bound sa utang, importante na magawa mo itong susunod. Week 9, talunin ang bad money habits and mindset. At this point, posibleng kampante ka na at kumikita ng maganda. Posibleng naayos ng savings mo, tumaas ang income mo, and so on. Pero, maring meron ka pa rin internal problems na makakapigil sa pag-ayos ng finances mo. May mali kang paniniwala na dahil tumaas ang kita mo, dapat tumaas rin ang gastos mo. Tapos puro luho ka kasi deserve ko to. O kaya naman, nasa mindset mong hindi ka magaling sa pera, magiging masama ka kapag yumaman, and so on. Kaya para hindi ka bumalik sa dati, maging totoo ka sa sarili mo at ilista ang bad money habits and mindset. Tapos mag-set ka ng non-negotiable rules para sa sarili, tulad ng hindi bibili agad ng hindi kailangan, hindi ka gagastos kapag bored or emotional, at may limit ka sa wants, and so on. Ang goal lang dito ay mabago ang habits mo, maayos ang mindset mo at mapanatili ang momentum na binuo mo. Week 10, track your net worth. Sa nakalipas na 9 weeks, marami ka nang nagawa. Nag-track ng gastos, nagbawas ng expenses, may plano na sa utang mo at iba pa. Kaya it's a good time to check your net worth. Madali lang to. Net worth equals assets minus liabilities. Example, ang assets mo, cash plus investments, equals 200,000 pesos. Liabilities naman, credit card debt equals 10,000 pesos, motorcycle loan equals 40,000 pesos. So, 200k minus 50k, kaya ang net worth mo is 150,000 pesos. Hindi mo naman kailangan i-check to araw-araw. Pwede mo itong gawin every 3 months or even twice a year. Ang goal dito ay ma-check yung financial growth mo and progress. Week 11, set mid to long-term goals. Sa week na to, kailangan mo ma-identify ang future vision mo. Kaya it's time to establish your future goals in 1 year, 5 years, 10 years, or even 25 years from now.
Example, save 100,000 pesos for home renovation or start a small food business. Pero hindi sapat ang goals lang. Kailangan mo itong gawing actionable. I-break down from big goal into small steps. Kung goal mo ay 100,000 pesos in 1 year, ibig sabihin kailangan mo mag-ipon ng around 8,400 pesos per month. And finally, week 12, review, adjust, and optimize your finances. At this time, importante rin na i-review ang progress mo. Ano ba ang nagbago mula week 1 hanggang week 11? I-compare mo. Kamusta na ang income? Nabawasan bang expenses? Nabuo na bang emergency fund mo? At kung may mga problema ka pang nakikita, ano ang dapat mong solusyon o i-improve? Pero bago yon, ano ba ang mga wins mo? May nahit ka bang savings goal? Malapit ka na bang maging debt-free? Huwag mong malitin yan. Celebrate your wins. Kahit maliit, progress pa rin yan. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Basta appreciate mo rin ang effort at pagpupursige mo. Ngayon, para mas maging madali ang lahat moving forward, i-optimize mo pa ang system mo para mabawasan ang decision fatigue at mas maging consistent ka. I-automate mo lahat ng pwede. Tulad ng fixed expenses gaya ng rent, utilities, insurance at even debt payments if possible. At higit sa lahat, pwede mo pang i-adjust yung financial plan mo base sa iyong current goals, priorities, and changes in life. If possible, increase your savings rate, investments, etc. Now, hindi lamang ito natatapos sa 3 months tapos babalik ka sa dati. Mag-set ka ng weekly o monthly review para matrack mo ang progress mo. At ituloy mo to sa loob ng 1 year, 5 years o kahit 10 plus years hanggang sa ma-hit lahat ng goals mo. Keep educating yourself, keep learning about personal finance at new opportunities na makatulong sa'yo in the long run. Itong 90-day financial reset na to hindi magiging madali pero posibleng magawa. Hindi ito madali pero posibleng mabago ang financial situation mo kung tuloy-tuloy mong gagawin ang mga nabanggit natin. Masasamahan mo rin ng consistency, disiplina, pagiging accountable at tiwala sa sarili na kaya mo magbago at mag-improve. At kung gusto mong subukan yung mga digital banks o platforms na nabanggit natin kanina, may mga details ako na nilagay sa description kung gusto mong i-check. Optional lang to kung trip mo. Na kung gusto mong malaman na mga kamalian ko sa pera na dapat hindi mo tularan, panoorin mo na itong susunod na video sa yung screen. Click mo na. Watch now.